Sa nakaraang video, naubusan ng lakas si Hejin dahil sa paggamit ng kanyang abilities. Bigla naman itong na-transport sa Japan at nakumpirma na kasama nga ng Bunchong Celadon ang isa sa 3 heavenly objects. Isang big revelation naman, na ang fiancé pala ni Yunye ay merong relasyon sa anak ng vice-presidente ng Huajin Group. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng ating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, nakalipas na ang isang araw. At sa Seon Gallery, halatang hindi pa rin okay si Yunye. Ang dami kasing chat sa kanya ng fiancé niya. Binyantaan siya nitong wag gagawa ng anything na ikapapahamak raw nila. Kung magbabayad ito ng napakalaking appraisal fee, siguradong malalaman daw ng mga higher-ups at katapusan na nila ito. Kung nais niya raw bumagsak, siya na lang, at wag na siyang mandamay. Seryoso daw ba siya na kukunin pa niya si Hejin para sa painting? Hi, red flag alert. Nainis naman si Yunye, dahil ang dami agad nitong sinasabi sa message ang aga-aga. Meron namang tinawagan si Hejin. Nag-good morning ito at tinanong ang kausap niya kung nak-contact na ba raw nito si MS, hi yun. Sa wakas raw ay natapos na nila ang appraisal. So iniisip niya kung saan sila pwede mag-meet up. Ang kausap pala nito ay si Yunye. Napatayo ito at gulat na gulat dahil agad niyang natapos ang appraisal. Tinanong niya kung free ba daw ito ngayon. Naaalala niya kasing tinanong raw ng Vice President kung pwede silang pumunta sa Pyeongchang-dong kapag tapos na ang appraisal. Napaisip naman si Hekin at sinabing, considering na wala pang lunchtime, at inanyayahan daw siya ng Vice President sa bahay niya, ibig sabihin, marami itong free time. Sagot ni Yunye na kadalasan kasi, sa bahay na raw ng VP ginagawa ang mga important meeting. Hindi naman daw ito pumapasok araw-araw sa trabaho. Habang naghahanda si Hejin, sinabi nitong naiintindihan niya raw. So sabi ni Yunye, sasanduan niya na lang daw siya sa bahay. At yumokey ito. See you in an hour, sagot ng bida. Meron pa sanang sasabihin si Yunye, pero naalala nito ang mga text message ng fiancé niya, kaya binawi niya na lang. Sabay sabing, see you after isang oras. Nagtaka naman si Hejin bakit ganon si Yunye. Lumipat na ang eksena sa mansyon ni Vice President Lim Song-jun sa Pyeongchang-dong. At doon sinabi ng bida sa VP, na sana raw ay hindi ito na-offend na biglang niyang inurong ng mas maaga ang meeting nila. Wala raw yung kaso sa kanya, sabi ng VP. Tinignan naman ni Hejin ang Max Beckman painting at sinabing, natanggap niya na raw pala ang appraisal fee doon last time. Maraming salamat, wika niya. Sagot naman nitong, syempre naman. Dapat kitang bayaran para doon. Nakangiti naman ito at sinabing, since sinabi mong aabutin ng 3 days bago matapos, and yet, narito ka na agad ngayon. Ibig sabihin ba nito, ay may good news? Sabi ng bida, of course. Although, nakagka-problema raw nung una. Pero sa huli, naresolba niya naman daw ito. May sasabihin pa sana siya, pero may biglang sumabat at sinabing hindi ba raw better kung bumalik ito, 3 days later. Again ito pala ay si Hyoyeon, ang anak ng VP. Kung after 3 days daw siya pumunta, mas madali niyang masasabing nag-work hard siya para dito bago mag-chicken out gaya ng ibang mga appraiser. Well, since nandun na raw siya, sasabihin niya na ba raw na i-exchange nila ito. Sumagot naman ang bida, napapunta na nga ako sa part na yon. Tumingin ito sa VP at sinabing, please, huwag niyong ipapalit ang teacup. Ano raw ang rason nito? Tanong niya. Una, ang halaga ng Bunchong Celadon ay talagang maganda. Maaring narinig niya na raw sa anak niya yon. Pero ang item na yun daw ay nagpaalala sa kanya ng white porcelain jar na may grape design, which is currently dinesignate bilang isang national treasure. Tumanggi ang vice-presidente at sinabing, ayaw niya ng national treasure. As far as I know, ang teacup daw sa gallery ay hindi makakapantay sa halaga nito. Sagot niyang, kaya nga ako humingi ng 3 araw. Dahil kailangan kong humanap ng ebidensya na magpapatunay ng halaga ng teacup. Sinabi nitong, ang teacup na yun ay ninakaw sa isang Japanese, mula sa isang pamilya ng general mahigit 100 years ago na. Pero one day, bigla na lang daw itong nawala, at natagpuan na pagmamayari na ni Yunye. Napaisip naman ito sa sinabi niyang general. Curious silang mag-ama kung sino ang tinutukoy nito. At sumagot siyang, kay Admiral Yi Sun-shin.
Shock naman ang lahat sa narinig nila. Napatanong pa ang Vice President kung tama ba ang rinig niya na si Admiral Yi Sun-shin. Oo raw sagot ni Hejin. In fact, wala raw kahit na anong record ang teacup na yun sa buong Korea. So napatanong sila kung ang ibig sabihin ba nun ay walang ebidensya. Umiling si Hejin at sinabing, merong ebidensya, yun lang, wala sila rito. Napakunot naman si VP dahil sa sinasabi nito. At sinabing straight to the point na raw. So tinanong siya ng bida, kung kilala niya ba raw si Terauchi Masatake. Tila naalala naman niya ito. Ang tinutukoy iya ba raw ay ang first Governor General noong Japanese colonial period. Oo, tama raw. Simula pa noong ancient times, ang Terauchi family ay nagtatago ng record ng mga hindi rehistrado na relics. At ang record na yon ay pinagpasa-paahan na ng mga henerasyon bilang pamana. Sa loob raw ng heirloom na yon ay ang impormasyon tungkol sa teacup. Gamit ang mga nakasaad doon, na-figure out agad ng pamilya ang identity ng teacup na nakadisplay sa Seon Gallery. Nagulat naman si Yoon-ye dito. Dagdag niya, kung gusto raw nito ng proof, wala na raw itong ibang choice kung hindi tanungin sila directly. Sagot niya sa Vice-Presidente. Amazing na istorya nga yun, pero kung totoo man, at gamitin itong ebidensya, meron daw kaya itong significance. Kahit na siya pa ang Vice President, naisip nitong, wala itong authority para basta-basta na lamang mag-request ng family heirloom. Tila ang saya pa ni Hyoyeon at sinabing, that means, wala raw paraan para makumpirma kung sino talaga ang may-ari ng teacup, tama ba? The fact na ang impormasyon daw tungkol sa teacup ay makikita lang sa heirloom, means pwedeng espekulasyon lang ito ni Hejin. Sabay tanong ng spoiled brat sa papa niya na, don't you think so, Dad? Siyempre nainis na naman ang bida dahil sabat ng sabat ito. Sinabi niyang, pwede niya naman daw isipin yun. Pero kung iisiping peke nga ito, bakit daw gustong-gusto ng kabilang kampo na kunin ang item na yon? Isa pa, ang ipapalit nilang item ay ang priceless na Bunchen Celadon. Tumawa lang ito at sinabing, nagjo-joke ka ba? Circumstantial evidence lang yun. Again, mukhang nais niyang mapahiya lang ang bida pati na si Yoon-ye na bumili ng item na yon. Gayunpaman, sinabi ng Vice President, na naiintindihan niya raw ano ang gustong sabihin nito. Pero hinir niya raw siya, dahil nais niyang kumpirmahin ang mga detalye ng sitwasyon. Pero kahit na tama ang sinasabi nito, nilabas naman ni Hejin ang video ni Kitagawa, kung saan, nireveal nito na noong February 17, 1911, nakuha ang teacup mula sa descendant ni Yi Sun-shin. At noong September 12, 1914, nawala ito noong nag-e-evacuate dahil sa sunog. Parehas na natameme sina Yoon-ye at Hyoyeon sa narinig nila. Nagulat din ang Vice-Presidente sa kung paano ito nalaman ni Hejin. Kahapon daw kasi, hiniling nito kay Hyoyeon na hanapin kung sino ba ang attendant na nasa tabi ni Director Yang Sojin. At nalaman nitong, siya ay attendant mula sa Maisaro Electronics, Japan. At ang Maisaro Electronics ay kumpanya ng Terauchi. Pero hindi pa rin ito maintindihan, paano raw nagawa ni Hejin, na paaminin sa video ang attendant na ito, gayong pinakatatagang sikreto ito ng kanilang henerasyon at kumpanya. Sagot niyang, hindi niya raw pwedeng sabihin paano. Dagdag niya, dahil sa confidentiality reasons, hindi pwede ipakita ang video na ito sa iba. Pero kahit na raw ganon, sa tingin niya, sapat ng ebidensya ito. Ngumiti naman ang Vice President. At natawa, as expected, hindi raw siya nalinlang ng kanyang mga mata. Pero syempre, galit na naman ang spoiled nitong anak dahil hindi yun ang ine-expect niyang mangyari. Sabi nito, wait a minute, Dad. Wala naman daw mababago ang video na yon. If hindi nila maipapakita ito sa iba, walang pagkakaiba raw yun sa pagsabing walang ebidensya. Sumagot naman siya sa kanyang anak ng, no. Dahil meron silang clear statements nito, malaking bagay na raw ito para sa kanila. Kaya naman, imposible raw na ipalit pa nila ang teacup ni Yi Sun-shin para sa Celadon lamang. Sinabi nito kay Hejin, dahil ayos daw ang trabaho nito, syempre dapat na siyang Roarden. Halata naman sa mukha ng anak nito ang inis, dahil tama si Hejin at pinanagan ito ng kanyang ama. Tanong ng VP, alin daw sa dalawang items ang nais nitong hinga ng appraisal fee base sa kontrata nila. Sa isip ni Yoon-ye, precious relic ang Buncheong Celadon, pero treasure din ang teacup.
Gayunpaman, kung papaliin daw si Hejin sa dalawa, parang binigyan na rin ito ng blank check. Never niya pa raw nakita ang Vice President na periin at ruwarda ng isang tao ng ganon ka-generous. Sumagot ang bida na, sigurad siyang ang teacup na yun ay sobrang halaga. Kaya naman, alam niya ring walang katumbas na presyo ito. Para sa ibang walang alam, maaring ang relic na yun ay hindi man lang worth it sa 10 million won, pero sa iba, ang teacup na yun ay katumbas ng tens of billions. Isa pa appraiser raw siya. Kaya naman, ay ka-charge niya lang ang appraisal fee sa halaga na pwedeng lagyan ng price. So ni-request nitong, nais niyang makatanggap ng 50 million won, base sa halaga ng appraised value na Bonchong Celadon. Although, napakalaking halaga nito, tinanggap ito ng Vice Presidente. Tumayo na lang ito at sinabing, ang bayad daw sa pag-appraise nito ay makakarating sa bank account niya within the day. Binati niya ito at sinabing, ayos daw na nakatrabaho niya ito this past few days. Napatayo na rin ang anak niya, na halatang dismayado sa pangyayari. Masama ang tingin niya kay Yoonhye, na nagtataka naman kung bakit. Sa isip ng bida, alam niyang medyo out of line siya, pero meron ba raw siyang ginawa at nagalit sila sa kanya? Hindi na ba raw siya dapat nagpabayad ng appraisal fee? Bakit daw naging ganon ang reaksyon nito, knowing na nasa kamay niya ang teacup ni Admiral Lee Sun-sin? Oh well, kahit na ganon, makakahinga na ito ng maluwag. Sa tingin niya nung una, ipapalit ito ng Vice President. Kahit na gaano ito kahalaga, maaring iniisip niyang mawawala ang pera niya dahil hindi pa niya nakikita ang tunay na benefit ng teacup sa kanya ngayon. Sagot naman ni Yoonhye, minsan daw talaga, gumagawa ang Vice President ng mga desisyon na mahirap intindihin. Gayunpaman, pagdating sa mga antics, palagi daw itong nagstick sa mga prinsipyo niya. Kaya naman, hindi niya raw ito apapalit. Sa totoo lang raw, hindi rin makapaniwala si Hejin. After all, napakarami ng mga istorya mula sa kanyang ama at Uncle Byung-gyeok, tungkol sa kung paano ang isang tao na nasa rurok ng kapangyarihan ay umaakto sa panlabas lamang, pero later, sinasaksak ito patalikod. Especially, matapos niyang makita ang mga Chinese artifacts na nakadisplay sa Seon Gallery, mas napansin niya raw ito. Tinanag niya naman si Yoonhye bigla, ano raw ba ang ruta at paano nakakarating doon sa kanila ang mga Chinese artifact. Sagot nitong, halos lahat ng artifacts ay imported mula sa China sa pamamagitan ng Insadong. Alam naman daw nitong, mahirap makahanap ng mga Chinese artifacts sa mga auction house. Ang Seon Gallery daw ay merong 3 tao in charge doon. Napaisip tuloy ang bida, sa sinasabi nito, merong ruta para sa mga Chinese relics para makarating sa Korea, parang parehas na din ito sa pagsabi na merong ruta para ang mga domestic relics ng Korea ay mas smuggle sa ibang bansa. At tila nasa gitna ng mga ito ay ang Seon Gallery. Napaisip tuloy ito kung ganun lang ba raw talaga si Yoonhye, o nagpapanggap lang ito na walang alam doon. Maari rin kasing hindi niya talaga alam ang kahit na ano tungkol dito. Makikita naman ang isang restaurant. Pumunta doon ang ating bida, at yun pala ay para i-meet si Uncle Byung-guk nito at ang anak niya. Tinawag siya nitong bastard, hindi niya raw inasahang lalaki itong mas cool pa sa inaasahan niya. Ahem, may bagong babae na naman sa buhay ng ating bida. Pero teka, balikan natin ulit magkano na naman ang kinita ni Hejin. Wow! 50 million won. Sana all. Ipapa-appraise pa kaya sa kanya ni Yoonhye ang painting na ibinigay ng fiancé nito. At ano naman kaya ang papel ng anak ni Byung-guk sa buhay ng ating bida? Anyway, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.